Magandang araw guys. Sa video na ito, samahan nyo ako. I-tune up natin o iset natin ang balbula ng isang Mitsubishi 4G15. Pero bago tayo magpatuloy guys, kung bago ka pa lang sa channel na ito, paki-subscribe. Paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod kong mga videos. Kaya tara. Bago tayo magsimula guys, dapat may mga tools tayo na gagamitin para sa pag-tune up. Ito yung mga kailangan nating tools. 12mm para sa adjuster screw nya. Tapos star screw para sa adjuster screw din nya. And then rod set, 19mm socket at saka extension bar para doon sa camshaft nya. And then itong T-wrench, 10mm para sa valve cover nya. And then itong pillar gauge para pangsukat sa gap ng ating balbula at saka rocker arm. At 10mm box para doon sa patanggal dito sa cover ng ating timing belt. Then bago tayo magsimula guys, dapat painitin muna natin yung ating makina. So una guys, ang tatanggalin natin is yung air cleaner housing nya, valve cover nya, and then yung timing belt cover nya. Now guys, itong dalawang hose lang ang tatanggalin natin. Ito at saka ito. Itong housing niya guys, itabi lang natin dito. Hindi na ito nakaka-estorbo sa gagawin natin dito. Sunod natin tanggalin yung timing belt cover. So ayan guys, natanggal na yung valve cover. So ang susunod natin gawin is i-timing natin yung ating camshaft. So ayan guys, kung makikita nyo, may nakasulat sa cover na 10 at saka T. So yung T na yan guys, saka itong may kulay puti, yan yung timing mark nya. So dapat magkatapat yan, yung T. Kasi ito yung top dead center nya. So dapat magkatapat yung timing mark dito sa pulley nya. Yung may nilagyan ko ng kulay puti, yan yung timing mark nya. And then dito naman sa camshaft nya guys, dito sa itaas, ito yung marking sa pulley nya. Tapos ito naman yung marking dito sa cylinder head. So ibig sabihin guys, pag nagtapat yung marker doon sa crankshaft pulley saka sa cover doon sa ibaba, and then dito naman sa camshaft nya, magkatapat na yung marking dito sa cylinder head nya. So ibig sabihin guys, top dead center siya sa piston number 1 o cylinder number 1. Kasi ito yung cylinder number 1 nya guys. Ito yung cylinder number 2. Ito yung cylinder number 3.
saka ito yung cylinder number 4. So yan guys, naka-timing na. So ibig sabihin, timing na yung cylinder number 1. So maaalog na siya guys, yan. Maaalog na siya. So itong cylinder na to ang iset natin. Ang dapat na valve clearance na iset natin dito sa exhaust nya guys is 0.25 mm. And then yung intake naman niya is 0.20 mm. Okay guys, uunahin natin itong sa exhaust nya. Sa in-between rocker arm at barbula natin ilalagay itong filler gauge. Yan. Ganyan guys. So ayan, masyado siyang maluwag. So ang gagawin natin, slogan natin itong 12 mm nut. Yan. Then iikutin natin itong adjuster nya. Ihigpitan natin siya konti. Yan. Hindi siya masyadong mahigpit guys, hindi rin siya masyadong maluwag. Yan yung palatandaan kung tama na yung sukat niya. So yan guys, tulad niyan, hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag. So pwede na yan. So ang gagawin natin, steady lang itong screw. Yan. Tapos hihigpitan natin itong nut niya. So ayan. So ayan. Dito na naman tayo sa intake side niya, itong dalawang rocker arm ang i-adjust natin. So sukatin natin ng filler gauge 20 mm. Katulad din dito sa kabila, in between adjuster screw at saka barbula natin ilalagay yung filler gauge. Yan, maluwag din. Katulad din dito, luluwagan natin yung pagkatapos nating iset yung cylinder number 1 guys, ang susunod nating iset is yung cylinder number 3. Kasi yung firing order nito guys is 1, 3, 4, 2. So ang sunod nating iset is yung number 3. Ang ituturo ko sa inyo guys ay ang pinakasimpleng paraan
para malaman nyo kung saan nyo dapat iset ang iyong camshaft para ma-identify nyo kung nakatotod siya sa cylinder 1, 2, 3 at saka 4. So ito yung timing mark sa cylinder head nya guys, ito yung minamarkahan ko ng puti yan. Tapos yung marking naman niya dito sa camshaft is ito. So yan guys, nakatotod na yung timing mark dito sa cylinder head at saka sa camshaft. So ibig sabihin yan guys, naka-timing na yung cylinder number 1. So ang gagawin natin, ang ituturo ko sa inyo ay para malaman nyo kung saan nyo dapat iset yung mga marking para sa cylinder number 1, number 2, number 3 at saka number 4. Ang gagawin natin guys is hatiin natin sa 4. So ayan, hatiin natin sa 4. Mamarkahan natin. Ayan. Tapos ayan. Ito. Nahati na natin sa 4 yung sprocket nya. So ito, naka-timing siya dito. Yung original marking nya is dito yun. So ibig sabihin naka-top dead center yung cylinder number 1 natin. So ang gagawin natin guys, para ma-determine natin kung saan dapat makatotod yung sa cylinder number 3. Ikotin natin siya clockwise. Yes. Dapat itong marking na ito is tatapat dito sa marking dito sa cylinder head. So ayan, dahil hinati natin sa 4, so itong pangalawang guhit niya nakatapat na dito sa marking. So ibig sabihin yan guys, kasi 1342 yung firing order niya. So ibig sabihin top dead center na yung cylinder number 3. So 1, 2, 3. So alogin natin. Yan. So ito na yung iset natin. Ang proseso dito guys is katulad din dun sa proseso ang ginawa natin sa cylinder number 1. 20 mm yung intake. Guys, maluwag siya. And then hihigpitan natin yung adjuster screw niya. Yan. Hanggang medyo may drag siya. Hindi naman siya masyadong mahigpit, hindi rin masyadong maluwag. Yan. Katapos niyan, higpit
So ang susunod is yung cylinder number 4. Kasi nga 1, 3, 4, 2. So balik tayo dito sa camshaft bracket nya. So ito na yung marking nya. Yan. Ito din yung itatapat natin dito sa marking ng cylinder head. So ikotin natin yan. Ayan. So nagtapat na siya guys. So ibig sabihin top dead center na yung cylinder number 4. So aalugin natin guys. Yan. Yan. So yan. Yan yung pinakamadali at pinaka simpleng technique para malaman natin kung saang cylinder tayo mag-a-adjust. Sa pamamagitan dito sa sprocket ng ating camshaft, kasi hinati natin siya sa 4. So pagkatapos mong isit yung cylinder number 4, so ang susunod cylinder number 2. So ang gagawin mo, ikot ulit. So ang gagawin natin, ikot natin ulit ito, itong marking na ito is itapat na naman natin dito sa marking sa cylinder head. So ganun lang guys. Pagkatapos isit yung 4 na cylinder, balik na yung cover, i-reverse lang kung paano tinanggal kanina. Sana guys may natutunan kayo sa video na ito. Paki-subscribe, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod kong mga videos. Maraming salamat.